Hello guys, welcome to my channel. Welcome to Poppy's Vlogs. Actually, ito pong ating episode 2. Nairaos naman po natin ang ating 80 views during our first episode guys. Hopefully magustuhan nyo itong ating second episode. Check mo na yung mic. Okay, hopefully magustuhan nyo itong second episode guys. Pag-usapan natin ay winter. Kung pag-usapan po natin ng winter guys, kasi kauwi ko lang ng Pilipinas, sabi nila na maganda dito sa Canada kasi sa snow. Actually guys, totoo naman sabi nila, maganda dito sa Canada dahil may four weather tayo. Winter, spring, summer, fall. Pero guys, magsasabi natin winter, specifically dito sa Alberta guys, hindi dito maganda ang snow guys. Sabi natin first drop of snow, maganda tingnan kasi white. Pero pag lumamig ng panahon guys, kahit matagal na ako dito, I've been here for how many years, sobrang lamig guys. Kahit ikaw maiinis ka, ba't ka nandito sa Canada? Kasi guys, sa sobrang lamig, actually kung i-check ko yung refrigerator ko guys, na ang freezer ko is minus 19, paglabas ko dun sa driveway o labas ng bahay guys, ang weather is minus 24, minus 30. Ganun kalamig guys, yung kasagsagan ng winter. There are times hindi masyadong malamig, hanggat palamig ng palamig. Gaya itong winter guys, the past 2 weeks it was all double digit guys, minus 20 pataas. Ganun kalamig guys, na paglalabas ka, mag-shovel ka, yung sipon mo magiging popsicle, ganun. So malalasahan mo lang ang sipon mo, maalat-alat. Kasi nga, minsan hindi mo maramdaman na pumatak ng sipon mo kasi naging icy na. Tapos, luwa, itong pilikmata mo. Kung lilima lang yung pilikmata mo, baka matanggal pang isa. Ayan guys, mag-a-ice yan. Tapos, ako dati, nag-shovel ako. Sobrang lamig, hindi ko na napansin na nasa labas ang tenga ko ng aking toque or yung headgear sa winter. Nagkaroon ako ng frostbite guys. Actually, lumaki to. As in, at first, hindi ko pa nararamdaman. Pero pagpasok ko sa bahay, sobrang frostbite guys. Lumaki to, ganyan tumambok, ganyan kataba, parang naging tenga ng elepante guys. Mabuti na lang at pumunta kami sa doktor. Sabi ng doktor, pag hindi po yun naagapan, tiyak guys, tatanggalin nila ang tenga ko at I don't know kung saan ako maghihiram ng tenga. And of course guys, nakakaya din pag wala ka ng tenga. Siyempre, pagka nag-work ka o madali ka na makakilala. Sabi niya, saan po pa dyan si Christopher? Yun po yung Pilipino na kulang ang tenga. So, ayun na po ang identification sa akin. Alam mo naman sa atin, saan po yung kakilala kong si Jose? Si Jose po yung kirat ang mata o si Jose po yung malaking tiyan. So, sa akin naman po, yun po sasabihin nila, yung Pilipino po yung isa lang tenga. Kaya sabi ko, kung mangyari ito sa akin, mawalan ako ng tenga, kahit tenga po ng baboy ay hiramin ko para lagyan lang ng tenga ang aking sarili guys. So ganito katindi ang weather natin guys. Pati ang dami naming layering dito sa winter. Paglalabas ka, itong suit ko ngayon, since the weather is getting better, ganito, sweater is okay. Or cardigan, okay. Pero pag winter time guys, you need to cover up. Meron ka ng pants, may snow pants ka pa, may sweater ka pa, may makapal ka pang jacket, meron ka pang what do you call that, scarf, meron ka pang toque, meron ka pang cover sa tenga. Minsan pag mag-shovel ka, you look like a ninja guys, yung mata lang ang nakikita mo. So pag payat ka, naglagay ka ng ganung jacket, tataba ka. Kung mataba ka naman, naglagay ka ng ganung jacket, mas tataba ka. Pero kung obese ka, you will look like a bear. Ganun ka hindi ang lamig dito guys. Kaya naintindihan ko kayo sa Pilipinas, kung nainitan kayo, gusto niyo ang konting lamig. Pero huwag niyong naisin na ang lamig namin dito ay mapunta dyan sa inyo. Imagine nyo guys, pag mag-snow dyan, anong gagawin ni nanay? Bunso, ipasok nyo ang labada. Kasi ang lakas ng snow. Inaaso natin, pakipasok. Kasi baka manigas dyan sa labas. So madami din guys i-consider. Yung mga kotse natin, palitan ng winter tire. Ang jeep, lagyan ng cover ang may parteng bintana para hindi pumasok ang lamig sa mga pasahero. So marami tayong i-consider guys. Kaya hindi rin biro na ang winter ay mapunta dyan sa Pinas. Pero as far I'm concerned guys, okay dito sa Canada in some sense sa trabaho. Pero pag winter guys, don't even dare. Kasi ako, na-slide na ako maraming beses. Kung dyan sa atin sa Pinas, matutumba ka lang sa
dahon ng saging dito guys. Mismo, pag hindi mo nilinis ang iyong paligid, matutumba ka, madadapa ka. And at some point guys, kung madapa ka o matumba ka sa snow, minsan mahihiya ka pa kasi, I don't know, it's just part of us na ayaw natin makita tayo ng ibang tao. One time guys, nag-shovel ako. Pag shovel ko, bigla ako natumba. So, bigla ako nagtingin sa paligid ko, tingin ako sa tabi. Parang ayaw ko yung maramdaman ko guys. Ayaw ko may makakita sa akin. So, biglang tayo ako at nag-pretend ako na parang walang nangyari sa akin. Pero, ang sakit na po ng aking legs sa pagkakatumba ko guys. Kaya, di biro ang winter dito guys. Magsusot ka ng makapal, tapos mag-iingat ka sa daan. At sa driving guys, dahan-dahan din ang press sa brake. Kasi pag madulas ka, so press mo sa brake, iikot ka. Pag magpa-fast and furious ka guys, hindi ako nagbibiro. Kahit sinong makausap mo, katakot dito ang winter time guys. Kaya pag natapos ang winter, na-survive ka, you feel better about it. But ayun ang isang weather or season na ayaw mo dito sa Canada ay ang maabutan ng winter time guys. Kasi hindi biro ang winter at nakakatakot po guys. So hanggang dito na lang po muna. Ito lang po ang kwento ko about winter. It's not that funny, I know. Alam ko, hindi kayo natatawa. Pero ito lang po muna. At next time, gagawa tayo mas nakakatawang content. Ito po ang episode 2 natin. It's all about winter. Bye bye guys and peace out.